Good morning everyone. Magandang umaga sa ating lahat at kumusta po kayo? Excited na ba kayong mag-worship ngayong umaga? No? Tayo po ay muling nagkakatipon. Salamat sa Diyos at purihin natin ang Panginoon na sa ating pagkakatipon bilang isang pamilya. Tayo po ay naririto upang purihin at sambahin ang ating Panginoon at siyempre para makinig ng Kanyang salita at sama-samang palakasin ang ating pananampalataya. Our theme for this morning is Faith That Overcomes. Mula po sa 1 John 5:4-5. No? Na nagsasabing, For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Who is it that overcomes the world? Only the one who believes that Jesus is the Son of God. Grabe, no? Sinasabi ng Biblia na ang pananampalataya natin kay Kristo ang nagbibigay sa atin ng katagumpayan laban sa anumang pagsubok sa ating buhay. Bago po tayo magpatuloy, tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Aming Ama na nasa langit, dumalapit po kami sa inyo ngayong umaga na may pusong punong-puno ng pasasalamat at pananabik. Salamat po sa pagkakataong ito na muli po kaming nagkakatipon bilang isang pamilya upang sumamba, makinig ng inyong salita at lumago sa aming pananampalataya. Panginoon, hinihiling po namin na ang inyong banal na espiritu ang siyang malayang kumilos sa aming kalagitnaan. Punuin niyo po ang lugar na ito ng inyong presensya. Palakasin niyo po ang mga nanghihina, aliwin ang may mga pinagdadaanan at baguhin ang aming mga puso ayon sa inyong kalooban. Basbasan po ninyo ang aming pagpupuri. Nawa po ito'y maging kaaya-aya sa inyong harapan. Buksan niyo po ang aming mga puso upang buong puso po namin matanggap ang inyong salita. Dalangin niyo po namin ang inyong pagpapala at anointing sa aming tagapagsalita. Gamitin niyo po siya upang ipahayag ang inyong katotohanan na magbibigay ng kalakasan sa aming pananampalataya. Panginoon, sa lahat po ng aming gagawin ngayon, Ikaw lamang ang nais naming maparangalan at madakila. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Amen. Amen. Alam ko po na ready na tayo na magpuri sa ating Panginoon. Sabi sa Psalm 100 verse 2, Maglingkod kayo sa Panginoon ng may kagalakan. Lumapit kayo sa Kanya ng may awitan. Kaya tumayo po tayo at ating pong sama-samang awitan at magbigay ng pinakamataas na papuri sa ating Diyos sa pangunguna po ng ating worship team. Hallelujah! Handa na po ba tayong magpuri sa ating Panginoon? Amen. Ginigising ko ang ating mga physical na katawan. Baka may natutulog sa mga katawan yan. Purihin po natin ang dakilang Diyos. Awitin po natin ang I'm trading my sorrows. I'm laying them down for the joy of the Lord.
sa lahat ng oras, kami po ay papupurihan ka sa habang buhay. Hallelujah. Let's continue to worship our God. Because our God is a way maker, deliverer, and healer of our lives. Hallelujah. You are here, moving in us. I worship, I worship. You are here,
cornerstone of our faith. Amen? Amen. At pag nakikita po natin, pag every Holy Week, naalala po natin ang kamatayan ng ating Panginoong Jesus. Napakabuti niya. Iniligtas niya tayo mula sa kasalanan. And because of that, we are here. We are here to worship. We are here to claim the victory from the cross. Amen. My Holy Spirit, on nothing less than Jesus' love and righteousness. I burn and trust the sweetest flame
morning uli sa inyong lahat. No? That was a beautiful time of worship. Amen? At this moment, we would like to extend a warm welcome to everyone. No? Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? Yan. So welcome everyone, especially sa ating mga first-time visitors, those who are visiting us for the first time. If it's your first time here, pwede pakitaas ang kamay yung mga first time. Yan. Okay lang po yan. Yan. Welcome. Mamaya po, kilalanin natin yung ating kapatid na nakasama for the first time. And we are glad that you are here with us, worshiping the Lord together. No? Before we move on sa ating scripture reading, we also have some announcement to keep in mind this week. Okay? Ano nga yung ating mga announcement diyan? Yan. So para sa ating mga announcement, ito po yung ating mga upcoming activities for this week, no? Okay. So ito po ay patuloy nating pinananawagan yung pong ating yung ating mga schedule of leaders for this month, no? Yan. So next Sunday, yan po yung mga assigned leaders for next Sunday. That would be March 30. And then for the month of April, yan, andyan na rin, no? So tingnan nyo lamang po at kung meron po kayong mga concern o changes, no? Kung hindi po kayo available diyan sa schedule na yan, makipag-ugnayan lang po kayo sa akin para ma-adjust po natin yung ating schedule. Okay? So, ito po ay based doon sa mga ibinigay na form dati na fill up natin. At yung iba ako na nag-fill up kasi nahihiya ko yung mag-fill up eh. So, pero yung iba riyan, yung iba po dyan ay base doon sa, isinulat nyo doon sa form na pinaikot dati. No? So, kaya nandito yan yung inyong pangalan. At yung iba naman dyan, ako na naglagay. No? Kasi ang daming blanco nung bumalik sa akin yung form. No? So, kaya ako na nag-fill in the blanks. Yan. So, kung meron kayong problema sa schedule, lumapit lang po kayo sa akin para ma-adjust natin yung schedule at halimbawa hindi kayo po pwede nung schedule nyo ay mapalitan natin. Okay? So, yan naman po ay mga tentative schedules pa lamang. Kaya habang kapag hindi kayo lumapit sa akin, ibig sabihin okay sa inyo yung schedule. Okay? So, pero kapag hindi okay sa inyo, kagaya ng sinasabi ko, lumapit lang po kayo sa akin para mapalitan natin. Yan. So, next ay ang ating prayer meeting every Wednesday at 8 p.m. So, last Wednesday ay nasa bahay po tayo ng Venus Family kasi every last Wednesday ay niliikot po natin sa mga bahay-bahay. No? So, but then, hindi pa naman last Wednesday nung Wednesday, kaya lang ay birthday ni Ate Cathy, kaya doon po tayo sa kanila nag-gather last Wednesday. Yan. So bukod sa, dapat sana this coming Wednesday pa sila, pero in-adjust po natin para masabay doon sa birthday ni Ate Cathy. Yan. So next next month naman po, yung April, last Wednesday ng April, ay doon po tayo sa Soriano Family. Yan. Doon po yung cottage prayer. Ando doon po yung schedule nung every last Wednesday natin, ando po sa bulletin board, no? So para just in advance ay malaman nyo na kung kailan kami pupunta sa bahay ninyo. Pero kapag wala po sa mga bahay-bahay, nandito po lang po tayo sa church, no? Punta lang po kayo dito ng Wednesday evening, magkita-kita po tayo. Kita-kits every Wednesday evening, yan. Next, syempre yung ating Youth Connect, every Saturday pa rin, no? Ayan, every Saturday at 4 p.m. So minsan nag-change lang ang schedule pero kadalasan yun pa rin. Siyempre yung ating Children's Sunday School every Sunday at 3 p.m. No? Yung mga anak po ninyo pwede nyo papuntahin dito na ilang taon nga yun? 4 to 12. No? Kung meron kayong anak na 4 to 12, papuntahin nyo po rito pag Sunday ng 3 p.m. para makasama po sila doon sa Children's Sunday School natin every Sunday at 3 p.m. So, may merienda naman po. So, hindi sila gugutumin dito. No? Sabi nga ni Pastor Christian kahapon, siya rin po ay laking Sunday School. Kaya marami na siyang namerienda sa Sunday School. No? So,
So, pero ngayon, pastor na siya. Who knows, itong mga batang ito na umaattend sa Sunday school, one day, merong isang tatayo dyan na magpapastor. Okay, magiging missionary. No? So, huwag po nating maliitin itong gawain na ito because dito po natin ipiniprepare yung future generation. At kapag ang isang simbahan daw po ay walang mga bata, nako, patay ang simbahan. Mamamatay ang simbahan. Kasi darating ang time, lahat tayo puro senior citizen na wala nang papalit kapag walang bata. So, yan, every Sunday. Ito naman po yung ating mga pinagpapalang mga sponsor sa ating Sunday School. So, sila po yung mga dahilan kaya busog yung ating mga bata every Sunday. So, yan, yung ating mga sponsors for the month of March. No? Okay? So, don't watch every Saturday, 5:30 a.m. So, bukod po sa ating Wednesday prayer meeting, meron po tayong don't watch every Saturday naman po ito. So kung kayo po ay gising na ng umaga ng Saturday, punta lang po kayo dito. May pandesal naman at kape. Habang tayo po ay nagpipray, magkakape tayo at kumakain ng pandesal. Yan. Lagi po may dalang pandesal si Nanay Lemmy. Kaya pag wala si Nanay Lemmy, walang pandesal. So, hey. At syempre, ito po yung mga schedule naman ng mga cleaners. So yan. At ito po naman yung mga upcoming na activities. Ang mga kalalakihan po ay magkakaroon ng gawain. Ang Zone 2 ay magkakaroon ng Men's Fellowship sa April 13. That would be second Sunday ng April. Dito po ang venue. Tayo po ang host. At ang team po ay Men of the Word. So, yung speaker po ay gagaling pa sa malayo. Kaya, yan. Next, sa men pa rin. Ito naman ay District Assembly ng buong Southeastern Luzon District. So, ako pa rin. No? So, pinapakyaw ko na. No? Matinding pangangailangan. So, kaya lahat ang i-offer sa akin, tanggap lang ng tanggap. Yan. So, ang team naman ng District Assembly this year, ito pong District Assembly ay once a year ginagawa ng Alliance Men. So, kung sa mga women, meron silang Alliance Women Conference once a year. Ang Alliance Men naman po ay District Assembly. At ang venue po ay sa Cells Alive Christian Fellowship. At meron pong registration niya na 250. Ang team naman ngayon for this year ay Faithful Men Impacting Generations. So, ito po yung focus natin ngayon ng Kamakop na yung pong next generation ay maihanda sa gawain ng Panginoon. Kaya even sa men, nung meeting kami, yan po yung napagkasunduan na maging tema for this year. Siyempre, belated happy birthday ulit kay Ate Cathy. Nag-celebrate po siya nung March 18 at naki-celebrate po kami sa kanya nung March 19 during the cottage prayer meeting sa bahay nila. Yan. Okay? So, alam ko na excited na kayo. Ihanda natin ang ating mga puso as we listen to the Word of God mula po sa 1 John chapter 5, 4-5. Tayo po ay tumayo at tayo po ay bilang pagbibigay galang sa kanyang salita na babasahin natin sa 1 John chapter 5 verses 4 hanggang 5. Sabi dito, for everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Now, who is it that overcomes the world? Only those, or only the one who believes that Jesus is the Son of God. Tayo po ay maaari na makaupo. Purihin ang Panginoon at napakaganda ang presensya ng Diyos sa ating kalagitnaan sa umagang ito. At tunay ngang pinagpapala tayo ng kanyang salita. Ngayon po ay inihanda ng Diyos ang kanyang lingkod upang magbahagi ng mensahe na magpapatibay ng ating pananampalataya. Hinihiling ko po na buksan po natin yung ating mga puso't isipan upang tanggapin ang salita ng Diyos na dadalhin sa atin ang kanyang lingkod na si Pastor Vlad Venus. Good morning po sa ating lahat. Marami tayo ngayon. Amen. Purihin ang Panginoon sa buhay po ng bawat isa. Maganda talaga pagka every Sunday, first Sunday of the week ay ibigay talaga natin yung time sa Lord. Amen? Walang masasayang doon. Yun nga yung lagi kong sinasabi sa youth every time na meron kaming session. Sabi ko sa kanila,
wag niyong palagpasin yung pagkakataon na every session kasi hindi na mauulit yun yung nangyari doon, hindi na mauulit yun. Iba na naman sa susunod. Amen. Kaya mabuti ang Lord sa atin kasi binibigyan niya tayo ng reason para tayo ay ma-inspired every week, every day sa buhay natin. Bigyan niya tayo ng strength sa lahat ng ating pinagdadaanan sa buhay. Amen? Hallelujah. Sige po, tayo ay manalangin. Salamat Panginoon sa umagang ito. Salamat sa buhay, sa hininga na patuloy mong binibigay sa amin every day. Hindi ka nagkulang, hindi mo kami pinabayaan kahit minsan. Salamat sa mga pangako mo. Salamat din sa pananampalataya na binigay mo sa amin. Alam ko na ang bawat isa sa amin ay may kanya-kanyang journey kung ano yung mga pinagdadaanan namin. Meron kami mga bagay na gustong gawin, pero minsan hindi pa namin wala pang kalinawan, Panginoon. Ito ay minsan blurred pa, pero Lord, naniniwala kami na ikaw yung magbibigay ng liwanag. Paliliwanagin mo at yung aming faith ay ito ay lalalim pa. Ito ay magbibigay liwanag sa madilim, Lord, na aming dinadaanan, God. Salamat, God, sa salita mo na nagbibigay sa amin ng lakas para magpatuloy kami, God, sa takbuhin na sa aming harapan, Lord. We pray sa umagang ito, samahan mo nga kami. Itago mo, Panginoon, ang iyong likod sa inyong likuran. Ikaw ang maging kahayagan sa aming kalagitnaan. Cover us with your holy precious blood, Panginoon. At kung ano man, Panginoon, ang balakid ng kaaway sa mga oras na winawasak namin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. All the works of evil, deceiving spirit, God, habang kami nakikinig ng salita mo, Panginoon, ay ito nga, Panginoon, ay talian mo sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Purihin ka, Panginoon, itinataas ka namin. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen. Sabi po doon sa binasang text kanina, ay napagtagumpayan, sapagkat napagtagumpayan na po ng anak ng Diyos sa sanlibutan. At nagtatagumpay tayo sa pamamagitan po ng faith na meron tayo. Yung pananampalataya. Yun po yung pinakapundasyon ng isang Kristiyano. Yung pananampalataya na yun. Kasi yun yung magbibigay sa iyo ng lakas para makayanan mo yung buhay. Amen? Buhay Kristiyano. Yun yung ating pundasyon. Sa isang bahay, sa isang building, ang pinaka-strength ay yung foundation niya ay yung yung mga structure o anything, yung kanyang mga beam, mga lahat po ng mga poste, yun po yung pundasyon eh. Kaya sa atin bilang isang Kristiyano, yun po yung pinakamahalaga na habang tayo ay nagsisimula pa lang na i-build up yung ating relasyon sa Kanya, ay sikapin nating idig pa yun, yung faith na ito. Ang buhay po kasi natin bilang isang mananampalataya, yung may mga pananampalataya kay Kristo, ito yung mga buhay na nagtagumpay. Amen? Naniniwala ba tayo na tayo ay nagtagumpay? Dahil kay Kristo? Sa kabila po ng mga pinagdadaanan nating mga temptation, mga tukso, laging nandyan yan eh. Ngayon, may tukso, marami. Yung iba, hindi nakapag-almusal, matutukso kang kumain, di ba? Ako talaga, everyday, hindi talaga ako nag-aalmusal kasi parang mabigat sa tiyan. Mas gusto ko na lang siguro kape lang, ganun. May mga ganun, maraming temptation, may mga pagsubok na napagtagumpayan natin dahil sa ating pananampalataya. At tandaan po natin mga kapatid, wala pong exemption dyan. Lahat tayo ay natutukso. Aminado tayo dyan, lalo sa mga kabataan, young professional, sa mga kalalakihan, sa mga nanay, nakakaranas po tayo ng problema, mga pagsubok, yung mga tukso na yan. Pero lagi nating tandaan, binibigyan po tayo ng Diyos ng lakas para pagtagumpayan po ang lahat. Amen? Tayo po ba ay nagtagumpay kay Kristo? Amen. Kaya lagi po ito po merong isang scene na kung saan isang mga atleta na para marating niya yung kabila, dadaanan niya yung mga obstacle. Halimbawa, sa isang manlalangoy, runner, or cyclist na endurance, marami siyang dadaan ng obstacle. Pero yung obstacle na yun po yung nagbibigay sa kanya ng lakas para malagpasan niya, para masabi niyang narating ko yung finish line. Amen? Kaya sa atin, bilang isang Kristiyano, binibigyan po tayo ng Lord ng
kakayahan, ng skill para po yung malampasan natin yung mga obstacle na yun, kagaya ng isang atleta na kahit gaano kalakas ang current ng tubig, dahil kailangan niyang marating yung pinakahangganan, gagawin niya yun sa abot ng kanyang makakaya. Ganon din sa ibang mga atleta na endurance ang labanan. Lahat naman, wala naman pong nagpapalaro ng walang endurance. Meron nga akong napanood sa isang social media, sa Red Bull yun eh. Matindi talaga yung para marating mo yung pinaka-finish line. Ganon din sa buhay natin, bilang isang Kristiyano, sinusubok tayo ng Panginoon kung hanggang saan yung ating pananampalataya sa Kanya. Kaya, ang importante po dito, yung pananampalataya po natin kay Kristo, yun po yung nagbibigay sa atin ng lakas para malagpasan po natin yung mga problema, yung mga nangyayari sa buhay natin. Kasi without the help of our Lord, hindi naman natin kaya. May makakapagsabi ba? Siguro in your own kaya mo yun, pero mapapagod ka lang. Amen? Mapapagod ka lang kasi hindi mo naman talaga binigay sa Lord yung kakayahan na yon. Kailangan yung kakayahan natin ay nasa sa Kanya. Paano po ba natin ito gagawin o i-apply sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyano? Una po dito, kailangan nating i-identify yung mga worldly struggles na yan. Yung mga naaranasan nating worldly struggles, kailangan identify mo. Ano ba yung mga tukso at saka mga pagsubok na nagiging hadlang para ikaw ay yung pananampalataya mo ay hindi lumago at kailangan mo itong palaguin. Yun yung mga kailangan nating i-reflect sa atin. Pangalawa rito, fight with faith. Kailangan nating labanan ang pananampalataya. Pero ang tanong, paano po ba natin ito? Paano mo paninindigan yung pananampalataya, kapatid, na meron ka? Yung challenge sa buhay mo everyday. Kasi sabi ko nga kanina, ang tukso, hindi yan umaalis, laging nandyan yan. Sa trabaho, sa school, sa bahay, dyan, sa labas, sa church, may tukso din. Kaya paano? Yun po yung magre-reflect sa atin na kinakailangan bilang isang lingkod ng Diyos na may pananampalataya, kailangan po ay bigay natin yung part natin, kung ano yung faith natin, mas paigtingin pa natin. Pangalawa po, sabi dito, doon sa unang passage na, for every born of God, every comes the world, ito po yung faith overcomes the world. Yung pangalawa naman po, faith brings victory. Amen? Kanina, yung una, napagtagumpayan na ni Kristo eh. Nung siya ay pinako sa krus, napagtagumpayan niya na yun. Ang gagawin na lang po nating mga Kristiyano, itutuloy. Kaya, nung siya ay pinako sa krus, napagtagumpayan niya yun. Ngayon, ang tanong sa atin, sabi doon, this is the victory that has ever come the world, even our faith, sabi dito sa passage na binasa. Kaya ang sinasabi ng Panginoon sa atin dito, na kailangan malaman natin kung sino ba yung nagbigay sa atin ng tagumpay dito sa mundong to. Paano ba natin to mapaglalabanan? Na bilang isang Kristiyano, malaman natin kung saan nanggaling yung ating pananampalataya. Dahil po yung tunay na success, hindi po yan nasusukat lang do sa mga bagay na nakikita mo, kapatid. Yung mga material na bagay, yung sweldo mo, yung kung anong meron ka, investment, yung kayamanan mo, o yung mga naging narating mo sa buhay, hindi po yun eh. Hindi po doon nasusukat yung pananampalataya. Tandaan natin, ang pananampalataya po, hindi natin nakikita yun. Amen? Niloob ng Panginoon yun para gawin mo yung part mo. Kasi kapag nakikita mo na, mawalan ka na ng faith. Diba? Halimbawa, gumising ka sa isang umaga, meron ka na kagad house and lot. Wala na. Bakit pa ako, di ba, nandyan na, instant na. Nung binabasa ko po yung Exodus, sabi ko, ganun kamahal ng Israel ang niyawis ang Israelites. Kasi, biruin mo,
nung sila ay niligtas from Egypt, talagang living by faith sila. Pagkain nga nila, si Yahweh pa ang nagbibigay. Kasi panay reklamo yung mga Israelites. Noon pa lang, unang panahon, may mga demanding na ring tao. Panay ang demand sa Lord. Dapat di nyo na lang kami, sabi nila kay Moises, dapat di nyo na lang kami inalis dun sa Egypto. Doon, nakakakain kami ng karne. Pero dito kami sa ilang, walang makain dito. Ang daming reklamo ng mga Israelites. Pero lahat ng reklamo nila, binigay ng Lord. Amen? Kaya sa atin, tandaan natin na yung ating pananampalataya, bunga po yan ng relasyon natin sa Diyos. Amen? Kapag tayo ay Kristiyano na, meron tayong relasyon sa Diyos. Yung pananampalataya po, yung nagbibigay sa atin ng tunay na tagumpay. Amen? Tagumpay para labanan natin yung kasalanan at yung takot at yung kawalan ng pag-asa. Binibigyan tayo ng Lord noon. Amen? Madalas nga sa mga kalalakihan, laging hopeless, lalo na kapag meron silang pinagpe-pray na someday, soon, Lord, bigay mo ito. Pero, sabi nga ng Panginoon, maniwala ka sa mga bagay na hindi mo nakikita. Diba? Nung si Tomas, sabi sa kanya, mas pinagpapala ng Diyos yung mga yung kahit na hindi siya nakikita, pero naniniwala. Kagaya ng hangin, naniniwala tayong may hangin. Hindi man natin nakikita, pero nalalanghap mo. Kaya nga tayo ngayon buhay dahil sa hangin. Nung time po ni Noah, pinagtatawanan siya ng maraming nung ginawa niya po yung ark, kung nabasa niyo yung Genesis, sa Genesis chapter 6 hanggang 9, 'di ba? Tayo siya ng ark. Pero ginawa ni Noah kahit pinagtatawanan siya ng mga tao kasi nga gugunawin yung mundo sa pamamagitan ng tuwig. Pinagpatuloy lang niya. Dahil naging tapat sa Diyos na kanyang Panginoon na pinaglilingkuran. Kaya sa huli po, yung kanyang pananampalataya, yung naging way para maligtas sila at yung kanyang buong sambahayan. Amen? Nangyari po yun. Kaya sa atin, huwag tayong bumitaw dun sa faith na yon. Kasi yan yung magbibigay sa atin ng pundasyon. Naniniwala po ba tayo na kaya natin nariting yung tagumpay dahil po dun sa pananampalataya natin sa Panginoon. Amen? Bakit ka ngayon may magandang misis, may gwapo kang asawa? Kapatid, bunga yan ang pananampalataya mo. Di ba? Ba't kayo tumatawa? Tandaan nyo yan. Lagi ko sinasabi yan doon sa mga kaibigan ko Tol. Pinagpala tayo sa lahat. Kasi binigyan tayo magandang misis. Binigyan tayo ng magandang asawa. Yan lagi, pag nagkakaroon ng conversation na ganun. Kaya alam nyo mga kapatid, bunga ng pananampalataya. Kapag pinapanalangin mo, ang ganda ng kalalabasan. Yung mga anak mo, maganda, gwapo. Diba? Nung time nila Abraham, nila Noah, ang kanilang mga anak nakasupport, nandoon. Kaya importante po ito, ang pananampalataya, yan yung pinaka-pundasyon natin. Yan yung magbibigay sa atin ng daan para marating po natin yung hanggaran, kagaya ni Noah. Kung nagbitaw siya sa pananampalataya niya, hindi matatayo yung ark. Hindi maliligtas yung sambahayan niya. Tsaka yung mga pares-pares ng hayop. Diba? Pero dahil sa faith niya, nangyari yon. Sabi sa salita ng Panginoon, faith can move mountains. Pwede mo sabihin. Sabi nga doon sa isang kanta ng Jars of Clay, isa sa mga paborito kong kanta, faith like a child. Kailangan yung pananampalataya natin kagaya ng bata. Sabi nga nung anak ko, pag nakakita kami ng bus dyan sa kanto, yan ang gusto kong sasakyan natin. Para lahat daw makasama. Di ba? Sabi ko, oo, lahat. Kahit sobra-sobra pa yan. Kahit tayo, outing tayo lagi. Baka lagi tayo wala rito sa church. May bus kasi tayo May mga driver naman tayo dyan. Yung bata, ganun sila mag-isip. Pero sa atin, parang naman imposible yung nakbus. Yung 4 wheels nga, tayo makabili, yung bus pa. Parang imposible tayo. Pero sa mga bata, parang posible sa kanila. Ano po ba natin? Saan natin to pwedeng i-apply sa buhay natin? Itong pagtatagumpay na to, yung pananampalataya nagbibigay ng tagumpay sa atin. Una po, kailangan nating declare victory in Christ. I-declare po natin na ang victory ay sa pamamagitan po ni Kristo. Yung pong ating buhay, yung buhay natin,
ay kailangan mong ipagkatiwala to sa ating Panginoon, sa ating Diyos. Amen? Kapatid, pinagkatiwala mo na ba yung buhay mo sa Kanya? Ayan yung question mark. Sa mga kabataan, pinagkatiwala nyo na ba yung buhay nyo? Doon lang natin ipagkatiwala kasi doon insured tayo. Yung mga iba dyan may insurance, hindi natin masasabi, mamaya, mabankrupt yung insurance. Wala rin, bigyan ka na ng 50,000 doon sa binayad mo. Pero sa Panginoon, wala ka talagang talo. Palakpakan naman natin si Lord. Kaya kailangan maging i-build up natin to sa sarili natin. Saan ba natin mararanasan yung totoong tagumpay? Sa sarili lang ba nating kakayahan? O kailangan kasama natin ang ating Panginoon? Pangalawa po dito, live as an overcomer. Kailangan mamuhay tayo na tayo ay talagang nagtagumpay. Nagtagumpay na ba tayo? Amen. Kailangan maging buhay po tayo na patotoo na kung paanong yung ating pananampalataya sa pamamagitan po ng pinagkatiwala sa atin ng Diyos. In every situation, kailangan ipakita natin yon na na-overcome po natin yung lahat ng nangyayari sa buhay natin. Yun yung kailangan mag-reflect sa atin. Pangatlo po, faith is in Jesus Christ alone. Naniniwala po ba tayo na ang ating pananampalataya, sabi dun sa passage, who is it that overcomes the world? Only the one who believes that Jesus is the Son of God. Amen? Dahil si Kristo ang anak ng Diyos. Kaya yung iba, kapon, nung nag-dinner kami dyan sa antindi ng birthday nitong misis ko extended hanggang kagabi, may pakain pa dun sa kasama ko yung aking mother-in-law. Okay. Sabi ng biyanang ko, marami na itong nag-i-invite sa kanya na umattend sa mga ganitong fellowship, sa iba pang religious group. Kaya lang daw kasi ito yung kasing nagingki doon. Ang problema kasi parang wala namang nabago kasi sa buhay nila . Kaya sabi ko nga sa misis ko, hindi mo kasi maalis sa mami niya dahil nga meron din kasing Christian na nagpasama ng loob sa kanya. Kaya sabi ko sa misis ko, pag-pray na lang natin si mami. Kasi kailangan, time will reveal, time will come, mag-heal yung heart niya na, wag naman lahat. Kaya close-minded siya doon. Kailangan talaga na ipakita natin na si Jesus, si Lord, nagtagumpay sa buhay mo kapatid para makapag-engganyo tayo ng iba. Kasi kung hindi, may hirapan talaga. Magiging katitisuran. Yung nangyari kasi sa kanya, meron siyang kinatitisuran . Yung mga past niya. Kaya nga sabi ko sa kanya, siguro may mga pagkakataon lang na na-encounter tayo. Pero hindi naman po laging ganun. Importante po na malaman natin na si Jesus, kaya po siya pinako sa krus para sa'yo. Para yung ating mga kasalanan tubusin. Kaya nagkaroon tayo ng pananampalataya. Kasi after 3 days po, nung mabuhay si Jesus, maraming beses siyang nagpakita sa 12 disciples. Meron nga itong isang senaryo, hindi niya na sa Matthew, hindi na siya nakilala ng mga nila Peter, yung nangisda uli. Bumalik uli sila sa dati nilang profesyon, nangingisda sila. Kaya lang, wala silang mahuli. Pero nung time na nakita nila sinabi ni Jesus sa kanya, siguro mga mga ilang metro lang ang layo, hindi nila kilala si Jesus. Pero nung sinabi ni Jesus na, ihulog nyo uli ang inyong lambat, nakahuli uli sila. Diba? Dahil sa pananampalataya. Pero, hindi po hindi lang dapat mag-stick lang tayo na sapat na yung maniwala ka lang sa Diyos . Naniniwala, marami namang naniniwala. Kahit magtanong ka dyan sa labas naniniwala ka ba? Oo naman. Pero, ang tanong, may pananampalataya, walang magsasabi sa yung meron. Iba ang sasagutin. Siguro panata. Ganon. Kaya kailangan po yung ating pananampalataya, yung ating faith, ay nakatuon lang kay Jesucristo. Amen? Diretso lang. Huwag ka na mag-service road. Express tayo kay Jesus lang. Wala nang iba. Kaya nga sabi ko kay mami kagabi, ang importante naniniwala tayo si Jesus ay Diyos. Kasi kapag tao lang, hindi pwede. Medyo conflict na.
Kasi marami diyang naglalakad-lakad, ansisipag nila, nagbibigay sila ng flyers. Ang tanong ko, okay lang naman eh. Basta dapat paniniwalain natin yung tao na si Jesus ay Diyos. Kasi kung tao lang, malaking question yun. Lagi ko nga sinasabi noon, dati may mga classmate akong ibang nasa religious. Ang tanong ko lang naman sa kanila meron bang taong nabuhay sa 3 araw tapos umakyat sa langit? Wala naman yatang gano'n. Meron na ba kayo nabalitaan? Ako sa edad ko to, wala eh. Sabi, bumuhay daw ng patay, pero hindi naman totoo. Parang katang-isip lang o magic. Pero walang nakagawa nung kundi ang ating nag-iisang Panginoon at Diyos, si Jesus. Palakpakan naman natin ang ating Lord. Kasi siya lang, tandaan natin, He is the way, the truth, and the light. No one comes to the Father except by Him. Wala naman pong doon eh. Walang makakapagdala sa atin sa Diyos Ama kundi siya lang. Siya lang po yung walang hanggan. Siya yung tunay na nagbibigay sa atin ng tagumpay. Kaya lalo na sa atin, sa mga kabataan, sa mga anak natin, si Jesus lang yung nagbibigay ng reason. Kaya everyday nagagawa natin yung lahat. Siya yung magbibigay sa atin ng hope. Sabi nila, pag hopeless ka, wala. Hindi po totoo yun. The hope is in the Lord. Amen? Ang pananampalataya po, galing yan sa Panginoon. Kanina, nung aming devotion, nakwento ni Mars Delay, yung nung sumakay siya sa eroplano, parang natatakot siya, nagwo-worry siya. Nakarelate ako doon. Alam nyo ba, nung umuwi ako galing Leyte, nung namatay si tita, mag-isa lang ako eh, bumiyahe. Isa akong bumiyahe, hindi man ako Bisaya, may takot din ako. May duutin ako doon. Wala na ako, hindi na makabalik rito. Wala ako kasama eh. Diba? Pagdating ko doon, hindi ko alam yung mga salita. Ay ako, Tagalog, ano ba sabi nito? Ano ba to? Nung umuwi na ako, gabi kasi yung flight ko nung pabalik ng Manila. Pag gabi kasi, wala ka talagang makita, ang dilim. Tapos may turbulence pang ganun. Ay, ang sinakyan ko kasi pabalik, pal pa rin. Sabi ko, Lord, pumikit ako, titignan ko, sabi ko, Lord, paano kaya kung mag-crash to? Yung maraming naglalaro sa isipan ko na ganun. Sabi ko, una, baka hindi na ako makakaligtas. Kasi una, hindi ako marunong lumangoy. Tsaka magtataranta na yung tao, mag-aagawan na sa life vest yun. May mga ganun akong senaryo sa isipan. Pero, alam nyo, totoo yun. Papakalmahin ka ng Panginoon. Kasi gabi, madilim eh. Wala kang makita pag timo. Siyempre dagat yun eh. Malayo pa, doon pa sa kabila eh. Kaya alam nyo, kung yung pananampalataya mo, ang ginagawa ng Lord, binibigyan kanya ng lakas para mag-stick ka dun sa faith mo na, Lord, makakarating ako ng Manila, ng Terminal 3. Kaya alam nyo, ganun din po tayo. Para marating natin yung destinasyon o yung pupuntahan o yung ating pangarap, kailangan mag-stick tayo sa Panginoon. Kaya nung time na nag-iisip ako ng kung ano-ano, tapos tahimik pa, maririnig mo lang yung ugong ng ganun. Sabi ko, kaya Lord, kung baka ba sumabog yung isang mga ganun yung napapanood mo sa mga palabas, tapos ang ginawa ko na lang, mayroon man akong dalang earphone, naglagay na lang ako rito ng music, ng worship song para, di ba? Salamat sa Panginoon. Kasi alam nyo, na tandaan natin sa lahat ng ginagawa natin everyday, kailangan po makarating tayo dapat do sa hangganan, sa destinasyon. Kasi alam po natin na ang Lord, hindi niya pababayaan tayo. Siya po yung ating Savior. Siya po yung siya yung nagbibigay sa atin ng faith. Kaya kailangan po nating ipaigtingin yung ating pananampalataya. Kung paano tayong sumakay sa eroplano na ganun yung faith mo, sinishake. Di ba sa buhay natin, sinishake ka eh. Sabi nga ni Jesus, huwag mong iproblemahin muna yung para bukas, yung ngayon muna. Kasi sapat yung, noon time ng Israelites, sabi ni Yahweh, huwag kayo magtitira yung pagkain na binigay niya ngayong araw na to, huwag na kayo magtitira. Yung iba, kumuha ng marami, pero at total, yun pa rin yung kinuha nila. Kasi masisira lang. Kasi sapat po ang Panginoon everyday, araw-araw. Huwag na natin yung problemahin. Huwag nating isipin na hindi natin mararating yung hangganan.
Dahil ang pananampalataya po natin, ay yun po yung sukatan ng ating pagiging isang Kristiyano. Kailangan magtiwala tayo sa Kanya. Sumunod tayo sa pinapagawa sa atin ng Panginoon. Para po maranasan po natin yung kapangyarihan niya, yung tagumpay, yung success sa ating buhay maranasan natin. Kasi lahat po yan, kung wala kang pananampalataya, hindi ka magiging isang matibay na Kristiyano. Wala naman pong bago at matagal eh. Sabi nga ni Jesus, may nauuna na nahuhuli. May nahuhuli na nauuna. Meron dyan. Bago lang tinanggap si Kristo pero gano'n na kalalim. Open-minded siya sa kanyang faith. Paano po natin ito i-apply sa ating buhay? Una dito, kailangan strengthen your faith in Christ. Palakasin po natin yung ating pananampalataya kay Kristo. Tanong, ano po ba ang mga kailangan mong gawin upang lumalim ka pa sa pananampalataya mo sa Kanya, kapatid? Yan yung tanong mo sa sarili mo, tanong natin sa atin. Lord, saang area pa kaya ng buhay ko ako kailangan mas makilala ka, mas lumalim pa? Pangalawa, be a witness. Kailangan maging witness tayo sa pananampalataya natin sa Panginoon. Tayo po yung witness na magpapakita sa kanila na si Kristo ay totoo. Yung ating pananampalataya ay totoo. Kanino mo pwedeng pwedeng itanong o pwedeng ipakita na si Kristo ang nagbibigay sa iyo ng tagumpay? Amen? Hindi in your own, kapatid. Dahil sa grasya ng ating Panginoon. Amen? Yan yung challenge sa atin ng passage na to, na wag nating kakalimutan kung sino yung nagbigay sa atin ng tagumpay para sa ating pananampalataya. Lagi nating isipin na ang Lord, binibigyan ka bro, sister, ng time. Binibigyan ka ng pagkakataon para gawin mo yung part mo sa gawain niya, sa buhay mo, sa pamilya mo. Doon po tayo sa ating conclusion. In our conclusion, living by overcoming faith. Na-overcome ba natin dahil sa faith? Amen. Kasi ang pananampalataya po, hindi lang ito isang, sabi ko nga kanina, hindi mo to nakikita eh. Ito yung mga bagay na hindi mo nakikita. Doon nagsisimula yung faith. Ito po yung buhay na kailangan mong i-apply every day. Amen? Yung pananampalataya mo kay Kristo. Yan po yung magbibigay sa atin ng tagumpay sa lahat ng challenge sa buhay natin. Alam nyo, gusto kong i-share sa inyo yung faith na binilt sa akin ng Lord. Nung binigay sa akin tong team, itong mensahe na to, talagang nag-way back ako dun sa past. Tapos, hindi ko lang na-send yung picture. Gusto ko sanang ipakita sa inyo yung after, magna 9 years na next month, 9 years na yon. After 9 years. Nung 9 years na yon, April 2016, nandun ako sa Malugay. Bigla kasi ako nag-resign eh. Tapos, nung nandun ako, minto muna ako kasi medyo, syempre, alam mo na, sabi ko, Lord, umupo ako doon sa tabi, nag-park muna ako sa gilid. Tapos, nag-isip-isip ako. Sabi ko, Lord, nagtanong ako sa Lord, sabi ko, tama ba yung desisyon ko? Na bigla ako nag-resign. Tapos pangalawang tanong ko sa kanya, paano na ako ngayon, Lord? Tanong ko eh. Tapos pangatlo, Lord, 2 taon pa lang yung anak ko. Ayoko naman na maging husband. Tapos tanong ko rin sa Lord, ano pang plano mo sa akin, Lord? Kailangan ko na bang sumunod dun sa tawag mo? Kasi nung nandun pa ako, marami sanang kailangan gawin. Kaya lang, lagi kong nirarason yung trabaho. Wala akong pagkakataon na yung sarili mo mas i-improve pa sa yung faith mo sa Panginoon. Minsan may mga inaasahan ka na kasi. Kaya yung faith minsan nagiging weak. Nung nandun ako,
talagang naging emotional ako nung time na yon. Sabi ko, Lord, wala naman akong makukuha. Wala ako. Wala. Paano na ako, Lord? Sabi ko, iiyak ako doon sa may tabing daan. Tapos, nag-pray ako. Sabi ko, Lord, ano ba talaga kalooban mo sa akin? Sabi ko, kasi may binibigay na picture sa akin ng Lord, blurred eh. Sabi ko, hindi ko, Lord, masyadong makita. Parang madilim. Sabi ko, sana someday paliwanagin mo para ma-visualize ko. Ang sinabi, ito ang pinaalala sa akin ng Panginoon. 2 verse. Yung sa John chapter 15 verse 7. Sabi niya doon, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and will be done for you. Yun ang sinabi. Nung time po na yon, naramdaman ko yung may humahagod sa likod ko kasi wala naman ako. Yung nung pumunta ako kay ate noon, dito pa yung hospital eh. Bigla ako na lang sinabi, gawan mo na ako resignation letter, mag-resign na ako bukas. Wala, hindi ko. Natawa pa sa akin. Buti nagising ka na. Yung sabi niya sa akin. Pero ito yung pangalawang pinaalala sa akin ng Lord. Sabi niya doon, you must walk by faith and not by your sight. Ayun yung pinaalala. Yung sa 2 Corinthians 5:7. Kanina, 15:7 tas 5:7. Sabi ko, Lord, paano ako maglalakad kung hindi ko makita pa yung malabong larawan? Ang sabi lang sa akin ng Lord, magpatuloy ka. Pagpatuloy mo yung binigay ko sa'yo na faith, magpatuloy ka. Huwag mong problemahin yun, ako nang bahala. Kaya alam nyo mga kapatid, nung nag-scroll back ako kagabi, naalala ko, sabi ko ganun, napakabuti ng Panginoon. Kasi, nung nagkaroon kami ng deal nung way back 9 years ago, lahat po yun, yung visual na blurred, pinalinaw ng Panginoon, isa-isa. Kasi, sabi ko, mahirap Lord, yung alam nyo naman sa makakalalakihan, mahirap po yung wala kang trabaho, para kang inutil. Sabi nga, inutil to, tamad, walang trabaho. Ayoko naman ganun. Sabi ko, wala akong baon Lord kundi kakayahan lang. Pero wala talaga akong pera. Pero pinakita sa akin ng Panginoon, walk by faith and not by sight. Wag akong tumingin sa. Kaya alam nyo mga kapatid, siguro dahil sa pananampalataya na ito, ganun na lang yung, pag meron akong kaibigan na nakita ko umasenso, malayo yung narating nila sa buhay, masayang masaya ako sa kanila. Kasi, sabi ko, Lord, dati, lang kami, yung walang patutunguhan yung buhay, parang tambay lang, hindi mo alam kung makakagraduate. Pero someday, nangyari dahil sa pananampalataya sa Panginoon. Nakita ko sa buhay din nila na talagang ginagamit yung buhay nila sa pamilya nila ngayon. Maganda na yung mga bahay nila. Sa akin, alam nyo, sabi ko nga sa Lord, nagpapasalamat ako kasi hindi naman ako ginutom ng Lord, hindi naman kami ginutom ng pamilya ko. May masaya akong pamilya. Yun yung pinakitang binisualize sa akin ng Lord. At saka, pinakita ng Panginoon yung lalakaran ko na mag-stick ka lang. Live in faith. Mamuhay ka lang sa pananampalataya sa Kanya. Makinig ka lang sa Panginoon. Ibibigay niya talaga yung para sa'yo. Hindi man, sa akin, sabi ko nga, hindi ko alam kung bakit yung impression ng mga kaibigan ko sa akin, mapera ako. Kasi minsan, may magme-message. Sabi ko, Lord, di man ako mayaman eh. Pero bakit mini-message nila ako? Pati yung mga kapatid ko, minsan, hindi man ako mayaman, di ako mapera eh. Pero alam niyo kung bakit pala? Kasi mayaman si Lord. Sila yung bahala. Kaya minsan, ganun lang. Sabi ko, siguro Lord, dahil doon sa pananampalataya na binigay mo sa akin, kaya yun yung impression nila. Kaya naniniwala po ako doon na ang pananampalataya natin, kailangan
I-maintain natin yon. Kahit na gaano kahirap. Dati kasi malabo eh. Alam mo yung tumayo ka rito, hindi mo matanaw yung kabila sa lawak nung saan ako pupunta niya? Out of nowhere. Pero dahil po kay Kristo, dahil kay Jesus, binigyan niya tayo ng reason para magpatuloy po tayo dun sa... Kaya ako ngayon, nandito ako sa inyo. Nung nakaraan, nung Wednesday, nagkikwentuhan kami nila Bani, nila Gerald. Sabi ko, pinabayaan ba tayo ni Lord nung pandemic? Hindi nga, nagtabaan pa tayo. Diba? Naging malusog tayo. Tingnan nyo yung mga sarili nyo. May malnourished, wala eh. Ibig sabihin, ganun kabuti si Jesus. Amen? Kaya ako, nung wala akong trabaho, noong 2016, hindi ako pinabayaan ni Lord. Pinagmamalaki ko sa inyo yan. Hindi dahil, sabi nung isang kumpare ko, hindi, may trabaho naman kasi misis ni Vlad, malaki sweldo. Kasi nagbiro ako doon, sabi ko, malaki pa sweldo ng misis ko sa akin. Tax lang nga yung sweldo ko, tax lang sa kanya. Bibiruan kami ganun. Pero hindi po yun. Naniniwala ako na sa akin pinakita ng Lord. Vlad, sige, gawin mo yung tama. Do the right thing. Alam nyo, kasi minsan ang Lord, inaalis ka niya doon sa mga bagay na na hindi ka mapapabuti. Kailangan dito ka sa makakabuti. Amen? Kaya ako naniniwala ako doon. Sa umaga pong ito, meron akong 3 bagay na gustong iwan sa inyo. Kung paano po natin ia-apply yung pananampalataya. Una po dito, magtiwala lang po tayo sa Diyos sa lahat ng bagay. Amen? Magtiwala lang tayo. Ako, kung paano ako nagtiwala? Pinagkatiwala ako. Wala talaga ako, zero eh. Alam mo yon, empty ka, wala eh. Baka namang makukuha eh. Sign ka eh. Nagtiwala lang ako sa Lord. Sabi ko sa Kanya nung 2016, Lord, sige, pinagkakatiwala ako na sa iyo yung buhay ko, ikaw na bahala. Sabi ko sa Kanya, ikaw nang bahala, Lord. Kung ano yung kalooban mo sa akin, ikaw nang bahala. Ganun lang nangyari. Pangalawa po, magtiwala po na tayo sa Diyos na mas malaki ang Diyos kaysa dun sa ating mga pagsubok. Amen? Sabi ni Lord sa akin, bakit ka masyadong namomroblema? Meron ka malaking Diyos. Amen? We have a big God. Hey, problem, I have a big God. Ayun po yung pangalawa. Pangatlo po, ihanda po natin yung ating puso at isip sa ating pananampalataya. Kasi nagtatalo lagi ito eh. Kagaya doon kanina sa eroplano, nagtatalo yung ating emotion, worry, na makakarating ba tayo sa tahanan natin. Ganun po ang buhay. Kaya kailangan po yung ating pananampalataya, pag-igtingin pa natin. Kailangan, Lord, sikapin po natin na everyday, iba-iba man tayo ng challenges, pero wag nating kalimutan na ang Lord, hindi niya po tayo iiwanan at pababayaan. Amen? Palakpakan naman po natin ating Panginoon. Lord, salamat po sa umagang ito. Salamat sa salita mo. Salamat God dahil binigyan mo kami ng pananampalataya na higit pa sa aming inaasahan, Lord. Sa lahat ng ginawa mo, Lord, sa aming buhay, mabuti ka. Kung anong meron ngayon, Lord, pinapasalamat namin. Sabi mo nga sa salita mo, everything give thanks. In everything give thanks, Lord. Ulit-ulit mong sinasabi. Kaya God, kung ano yung meron kami ngayon, pinapasalamat namin, Lord. At hindi kami, Panginoon, kailanman maiinggit sa iba. Lord, alisin mo yung inggit sa amin. Tulungan mo kami na yung aming pananampalataya, doon kami mag-focus. Kung ano yung saan kami naniniwala, binigyan mo kami ng paniniwala, mag-focus kami doon. Mag-focus kami sa pananampalataya na meron kami. Na wala kaming hindi kayang gawin. Kagaya ng bata, Lord. Tulad ng pananampalataya ng bata. Sana, Lord, maging ganun kami. Hindi kami madaling maratel yung aming isipan, yung aming puso, Panginoon. Tulungan mo kami na everyday na ipamumuhay namin yung faith na binigay mo sa amin. Sabi mo nga, Panginoon, sa iyong salita, ikaw ang tunay na kapahingahan. Wala kaming dapat ipag-alala, Lord.
Kagaya ng Israelites, Lord, kung paano mo silang sinustain everyday sa kanilang buhay, Lord, sa kanilang pagkain, sa kanilang food and shelter, maging kami, Lord. Kaya kami nagiging mayaman dahil sa iyo, Lord. Hallelujah. And we claim the victory, Lord. Salamat po sa pananampalataya na meron kami. Kaya God, naniniwala kami na ang presensya mo ay palaging nandyan. Kung kami, God, ay handang sumunod sa inyo at hindi mo kami pinababayaan, God, sa araw-araw ng aming buhay. Salamat po, Panginoon. Tinataas ka namin. Sa iyo ang lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Shall we all stand para po sa ating song of response? Call me out upon the water, the great unknown will feed me. There I find you in the mystery, in ocean deep, my faith is there. Oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I
worship. Let us honor God through our giving. Sabi sa Bible, sa 2 Corinthians 9:7, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Giving is an act of worship. Ito po ay bahagi ng ating pagsamba sa ating Panginoon. At dito po ay nagre-reflect yung ating pananampalataya. As we prepare our offerings, let us give with joy and gratitude. So habang tayo po ay nagkakaloob, tayo po ay lalapit dito sa harapan at lalagay ang ating kaloob. At habang tayo nagkakaloob, ay magkakaroon po ng mag-aalin po ng song number ng ating pong isang grupo ng mga kabataan. Gandang tanghali po sa ating lahat. Umaga po po. Ayun. Nandito po ulit kami para po mag-share ng aming handog sa Panginoon. Kasama po yung aking mga pamangkin. Ang ganda ng message ngayong araw na to, so it's about faith. And nakaka-bless yung mga stories of faith, yung mga nagsimula kami ng umaga nila, kay Pastor Vlad, nakaka-bless. So I want to share my story of faith din. So, March 2023. Siguro yung pinakamabigat na challenge na pinagdaan ko sa tanong buhay ko kasi halos mabaliw ako nito. Pero I'm so blessed and I'm so thankful sa Panginoon sa lahat na ginawa niya. So, sabi nga diba na walang ginawa ng Panginoon sa buhay natin at bilang nakakilala din sa Kanya, sa nilang buhay na patotoo na hindi niya rin talaga ako pinabayaan. Eh, yun, siguro dumating ako sa point na naranasan niyo ba yung ang bigat-bigat ng pinagdadaanan niyo, pero nagawa niyo pa rin mag-pray kay Lord para mag-thank you sa Kanya. Yun ay siguro yung most heartbreaking prayer na ginawa ko nung time na yun na, Lord, thank you sa lahat ng pinagay mo sa akin, sa lahat ng ginawa mo sa buhay ko, maging sa mga nangyayari sa buhay mo ngayon. Sabi ko, wala akong idea kung yung mangyayari sa mga susunod na araw, na alam ko, mahina ako, pero inaamin ko mahina ako, pero ikaw yung Panginoon ko, mas malakas ka sa akin, so bahala ka na. Kasi, ayun, moving forward, nandito ulit ako sa harap ninyo. So, life is still good. So, yung ating kumakawitin is power. Coincidentally, tugma din siya sa tingin natin ngayong araw. So, it's about the power of God sa buhay natin na pagkakawala tayo. May mananampalataya tayo sa Panginoon. Yung kalakasan na ibibigay niya, nandito rin sa atin. Yun.
power. Ito yung sinisigaw ng isang networking company dati. Pero ibang power yun. This power na kanilang inawit ang central message ito is that no situation is beyond God's power. Na sa pamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, chains are broken, fear is overcome, and the impossible becomes possible. The song serves as an anthem of confidence and joy in the limitless power of God. That's the power of God. So, ang acknowledge o pasalamatan yung ating mga kapatid na ginamit ng Panginoon sa ating pananambahan ngayon, ang ating worship team sa panguna po ni Sister Jenny at ang kanyang mga musicians. At siyempre yung grupo kanina na nag-render ng song number. At salamat din sa Panginoon sa kanyang lingkod na ginamit sa araw na ito para maghatid ng kanyang mensahe, si Pastor Vlad Venus. Purihin ang Panginoon sa napakagandang mensahe na narinig natin ngayong araw. Nawa yung ating pananampalataya ay lalo pang tumibay at maging sandigan natin sa bawat hamon ng buhay. Bago tayo magtapos, ating pong ihanda yung ating mga puso para sa ating pananalangin at benediksyon. At tinatawag ko muli yung ating tagapagsalita, si Pastor Vlad Venus. Sige po, tayo'y manalangin. Salamat Lord sa ginawa mo sa araw na ito. Salamat sa pananampalataya na binigay mo sa amin. Dalangin ko nga agad sa buong isang linggo na to na kami ay muling haharap sa panibagong pagsubok sa buhay, sa aming mga trabaho, sa paaralan, sa aming mga negosyo, at sa mga gawaing tahanan, pangtahanan, Lord. Tulungan mo nga kami, God. Ibinibigay namin, Panginoon, ang lahat. Ang lahat, Panginoon, ng lakas ay nagmumula sa inyo. Kaya, God, we pray na mapagtagumpayan po namin ang araw-araw na pamumuhay, God. At tawagad, ang salita mo ay patuloy na magtumimo sa aming puso't isipan at ito'y tumubo sa matabang lupa at mamunga ng marami. Ingatan mo ang bawat pamilya, Lord, ang mga pamilya namin, aming mga may bahay, aming mga anak, aming mga magulang, kaibigan, kasamaan sa trabaho at classmate, Lord, na manatili sa amin, Lord, yung liwanag. Maipakita namin yung pananampalataya na binigay mo sa amin, God, na ito'y aming pangahawakan habang buhay, Panginoon. Salamat, God, at nawagan sa pintuan ng aming tahanan, Lord, ay magsilbing liwanag, God, ang salita mo. Kapag sa oras ng mga problema, mga pagsubok na aming kakaharapin, hindi kami madaling bibitaw, Lord. At naniniwala kami, God, na lahat ay magagawa namin sa tulong mo. Hallelujah. Pinapanalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang Panginoon na bukal ng kapayapaan, ang siya nawang magkaloob sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng pagkakataon. Naway sumayin yung lahat ang pagpapala ng ating Panginoon si Kristo. Amen. Magandang tanghali po sa ating lahat. God bless us. Amen. So,